Sa opisina ng presidente, sinabi ni Jinho kay Diekgu ang nalaman niya sa kanyang paglalakbay sa Las Vegas. Nagalit si Diekgu at uminom ng alak. Kumalma siya, at sinabi sa kanya ni Diekgu na hinahanap siya ni Quan Noe. Bukas na raw matatapos ang hinihiling niyang espada at gusto niya itong ibigay sa kanya ng personal. Tiniyak naman ni Diekgu na sa career ngayon ni Jinho, wala itong pagdududahan kahit magkita sila. Pumayag naman si Jinho. Sinabihan siya ni Diekgu na pumunta bukas. Nagpa siya si Jinho na magpahinga muna ngayon. Dumating si Jinho sa shop ni Quan Noe, at naisip na ito ay katulad pa rin noong 25 taon na ang nakakaraan. Pumasok siya at nakita niya ang apo ni Quan Noe na nagpapanday, at hindi siya makapaniwala na ito rin ang kakilala niyang bata noon. Dinala niya si Jinho papunta sa kanyang lolo. Hindi makapaniwala si Quan Noe matapos siyang makita, dahil mahirap makita siya sa paligid. Nakangiting sinabi ni Jinho, "Kamusta ka na?" Nataranta ang apo, alam niyang ito ang una nilang pagkikita. Hiniling ni Quan Noe sa kanyang apo na gumawa ng agaroti para kay Jinho. Pinuri ni Jinho ang husay ng kanyang apo, ngunit sinabi ni Quan Noe na marami pa siyang dapat matutunan. Nagbiro si Jinho na bakit hindi siya welcome back. Tinapik siya ni Quan Noe sa balikat at sinabing marami ka ng pinagdaanan. Tinanong siya ni Quan Noe kung bakit siya bumalik bilang isang player. Ipinakita sa kanya ni Jinho ang Frost Power na nakuha niya, at alam ni Noe na core power ito ng Frost Queen. Ipinaliwanag niya na maaari niyang iligtas ang kanyang mga kasamahan dito. Pinaalalahanan ni Jinho si Noe na matagal na silang may kontrata, at seryosong sinabi ni Noe na ang kontrata niya ay kay Spectre, hindi sa isang newbie na nagngangalang si Jinho. Natigilan si Jinho. Natawa si Quan Noe na banibiro lang siya at gustong makita ang mukha niyang tanga ilang taon na ang nakalilipas. Inakala ni Jinho ay tinawag siya ni Quan Noe dito para pagtawanan lamang siya. Ipinakita sa kanya ni Quan Noe ang espadang ginawa niya. Sinabi ni Quan Noe na ginamit niya ang hammer niya para dito, at si Jinho ay sinabing pangangalagaan niya ang espada para kay Noe. At iyon ang kanilang pangako. Hinawakan ni Jinho ang espada at iniisip na perpekto ito. Ipinaliwanag ni Quan Noe na naghalo siya ng mga bagong materyales, para mas mapaganda at tumibay. Sinuri ni Jinho ang stat ng sword at nakitang tinatawag itong Black Dragon Fang, isang natatanging magandang item. Inihambing niya ito sa mga espada na ginamit niya mula sa storage ng asosasyon at nalaman niyang nasa ibang antas ito. Sinabi ni Quan Noe na lalo siyang naging matipuno pagkatapos ng 25 taon, at inimbitahan siyang maglaro ng Go. Nagulat si Jinho dahil hindi pa siya natalo ni Quan Noe noon sa Go, sumigaw si Quan Noe na mas magaling na daw siya ngayon. Dumating na ang tsaa, at nagulat si Jinho dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganitong klase ng tsaa at tinanong si Noe kung ano ito. Nag-alok si Noe na sasabihin sa kanya ito kung matatalo siya sa laro. Ngumiti si Jinho at pumayag. Maya-maya, galit na galit si Quan Noe dahil sa pagkatalo niya kay Jinho. Pinakalma siya ni Jinho at pinaalalahanan siya tungkol sa tsaa. Ipinaliwanag ni Quan Noe ang tungkol sa mga nilalang sa ikalawang palapag. Sila ay mga halimaw na kahawig ng mga tao tulad ng mga orc at elves. Sinabi niya na lahat sa mundo ay nagbago mula nang magbukas ang ikalawang palapag, at sila ay sapat na matalino upang makipag-usap sa mga tao. Tinanong ni Jinho kung kahit ba ang mga orc ay maaaring makipag-usap sa kanila. Kinumpirma iyon ni Quan Noe, ngunit hindi lahat ng nilalang sa second floor ay magagawa ito. Nagtanong si Jinho kung bakit niya sinabi ang mga ito. Sinabi ni Noe na ang agaroti ay nanggaling sa mga elves. Naisip ni Jinho kung makakarating siya sa ikalawang palapag, ay pagkatapos nun ay makakakuha siya doon ng ilang tsaa. Natawa si Noe dahil maliban na lamang kung makakatagpo siya ng matatalinong elves at makipag-ugnayan sa kanila, hindi niya ito makukuha kahit may 1 bilyong ginto pa siya. Nagtanong si Jinho kay Quan Noe kung may alam ba siya tungkol sa unknown ball na ito, na nakuha niya sa auction. Pinagalitan siya ni Noe na hindi siya isang sage at hindi niya alam ang lahat, pero alam niyang isang elven item ito, at sigurado siya dahil may nakilala siyang elder ng isang elf tribe noon, at naramdaman niya ang parehong enerhiya mula sa bola. Iminungkahi ni Noe na pumunta siya sa isang lugar kung saan makakatagpo siya ng mga elves. Nagpaalam na si Jinho, at binigyan siya ng apo ni Quan ng isang item.
sinabi ng apo ni Quan Noe sa kanya na gusto talaga siya ng kanyang lolo. Sa kotse, ipinaalam sa kanya ni Chaeson ang tungkol sa isang gate sa England kung saan lumitaw ang mga Dark Elves. Ang gate ay tinatawag na Wild Forest at tinanong kung siya ay interesado. Sinabi naman ni Jinho na oo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi na kahit na ang mga player sa buong mundo ay magtitipon doon. Humingi si Jinho ng impormasyon sa gate, at ito ay matatagpuan sa Grantham, England, at ang layunin ay patayin ang pinuno ng Dark Elves tribe. Ang kapasidad ng team party sa gate ay nasa 200 katao. Galit na galit si Calciner matapos malaman na Nolipol na ang mga watchdog. Iniisip ng isang minion na nahuli sila sa isang bitag, habang sinusubukan nilang i-manage si Jinho. Habang nag-uusap sila, dumating si Nazed Hollow at tinanong siya kung napatay si Jinho ng kanyang mga alagad. Hindi sigurado ang sagot ni Calciner. Inatake siya ni Nazed Hollow, at tumama siya sa pader dahil hindi niya nagustuhan ang sagot niya. Humingi pa ng pagkakataon si Calciner, at dadalhin niya si Jinho dito para sa kanya. Pinakawalan siya ni Nazed Hollow at binigyan siya ng kalahating taon para dalhin si Jinho sa kanya. Ikinatuwiran ni Calciner na hindi niya madadala si Jinho sa ikalawang palapag dahil kailangan pa ni Jinho na mag-level 30 man lang, at walang paraan na makapag-level up si Jinho sa loob ng 6 na buwan. Pinalaan siya ni Nazed Hollow na ang kanyang buhay ay nasa linya na at gawin na ito. At siya ay naglaho na. Hiniling ni Calciner sa kanyang minion na maghanap ng Pathfinder. Ang isang Pathfinder ay kayang bumaba sa dimensional na elevator, habang iniiwasan ang seguridad ng asosasyon. Nagpa siya si Calciner na pumunta mismo sa unang palapag. Samantala, maagang dumating si Jinho sa England at planong mag-clear ng mas maliit na gate bilang warm-up. Naisip ni Jinho na kung makakapasok ang 200 manlalaro sa gate, magiging lubhang mahirap ito, at alam niyang hindi niya mapoprotektahan ang lahat ng 200 katao. Sa araw ng pagsalakay, nagtipon malapit sa gate ang mga malalakas na manlalaro. May hinahanap si Chamino. Tinukso siya ng isa niyang teammate kung hinahanap niya si Jinho. Naalala niya kung paano nilabanan ni Jinho ang Cinder Fox, at humanga siya dito. Nasasabik siyang ipakita sa kanya kung paano siya ngayon ay nagbago. Napansin nila si Jinho at nilapitan siya. Nagpasalamat si Jinho kay Mino sa paghatid sa kanya palabas ng gate matapos makipaglaban sa Cinder Fox. Tinanong siya ni Mino kung gusto niyang sumali sa kanilang team. Pumayag naman si Jinho dahil hindi magiging epektibo kung mag-isa lang siya. Pagkapasok nila sa gate, natarante si Jinho matapos makitang kusang umaalis ang ibang team. Ipinaliwanag ni Mino na gumagamit sila ng mga terminal sa modern day na ito upang makipag-communicate matapos makapasok sa gate. At walang kaalam-alam dito si Jinho. Piniro siya ng isa sa mga miyembro tungkol sa pagiging isang time traveler mula sa nakaraan, at mukhang totoo naman. Ipinakilala ni Mino ang ibang miyembro kay Jinho. Si Choi Jinpai ang healer, at ang babaeng nang aasar sa kanya ay si Seal Mary. Ang kanyang skill ay nagbigay daan sa kanya na makita ang mangyayari sa hinaharap ng sinumang tumingin sa kanya, pero mayroon itong mahabang cooldown. Kailangan din niyang sabihin sa target ang kanyang mga vision, at may penalty iyon kung hindi. Nakita niya ang future ni Jinho at namangha siya sa kung paano niya pinatay ang 10 Dark Elves ng mag-isa, at naisip niyang kamangha-mangha siya. Naisip ni Jinho na kaya ba niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan. Nilinaw ni Mary na ang kanyang kakayahan ay isang sneak peek lamang, at hindi niya nakikita ng buo ang hinaharap. Hindi ito palaging tama dahil ang hinaharap ay patuloy na nagbabago. Maaari nilang gamitin ang kanyang kakayahan upang makita kung may anumang panganib na naghihintay. Ipinakita ni Mino kay Jinho ang mga lokasyon ng ibang team, habang ipinapalam nila na wala pa silang nakikitang Dark Elves. Naisip ni Mary na ang dahilan kung bakit hindi sila nakakakita ng anumang Dark Elves ay dahil baka mababa ang bilang ng mga Dark Elves dito. Iniisip ni Jinho na parang may mali at hindi pwedeng mababa ang bilang ng kalaban, dahil masyadong marami ang bilang ng team at kataka-taka kung bakit wala silang nakitang mga Dark Elves. Ipinaliwanag ni Jinho na ang Dark Elves ay mapagmataas na nilalang at hindi sila mapipigilan, lalo na't kapag may gumagambala sa kanila. Nagtanong si Jinho kay Mary na sabihin sa kanya kung anong oras siya nakipaglaban, nang masilip niya ang kanyang future. Sa tansya ni Mary ay gabi na iyon.
Napaisip sandali si Jinho saka naglabas ng sleeping bag. Sinabi niya na ang Dark Elves ay malamang nagagawa ng isang sorpresang pag-atake sa gabi. Sinabi ni Mary na aabisuhan niya ang ibang team ukol dito. Sinabi ni Jinho na baka hindi sila maniwala. Sinabi ni Jinho, iidlap muna siya, at pagkatapos ay magsalitan silang magpahinga. Dumating na ang gabi, pagkatapos ay may dalawang manlalaro na nag-uusap sa harap ng nag-aapoy na mga kahoy. Sinabi ng isang manlalaro, paano kung talagang gumagawa ng sorpresang pag-atake ang Dark Elves? Ang isang manlalaro ay nagdududa at ang isa ay sinabing ito ay wala lamang. Minaliit niya ang katalinuhan ng Dark Elves at kung paano hindi nila makontrol ang kanilang kapangyarihan, at sila ay walang kakayahan sa organisadong pag-atake. Napansin nila ang maraming mga nakatingin sa dilim at napawi ang kaba nila nang makita nilang mga wolf dogs lamang iyon, sa pag-aakalang natatakot sila sa apoy. Ang player na minamaliit ang mga elves ay nakakita ng mga anyong tao sa mga puno, at sinabihan ng ibang mga player na gisingin ang buong team habang napapalibutan sila ng Dark Elves. Biglang nagising si Jinho nang maramdamang parang may mali. Sinabi sa kanya ni Mary na wala pang nangyayari, at maaari na siyang bumalik sa pagtulog. Nagtanong siya tungkol sa iba pang mga team, at sinabi niya na ang Night Watch ay nagpo-post ng mga update tuwing 30 minuto. Natarante si Mary kung bakit walang nagpo-post at naisip na baka may problema sa komunikasyon. Alam ni Jinho na inaatake na sila, nang makita niya gamit ang kanyang Hunter's Night skill ang Dark Elves na nakapalibot sa kanila. Napangiti si Jinho habang nasa sabik siyang makita ang Dark Elves na gumagawa ng magkakaugnay na pag-atake kasama ang mga sinanay na wolf dogs. Inutusan ni Jinho si Mary na gisingin si Mino. Nagtataka siya kung bakit wala naman siyang nakikita. Habang nagsasalita siya, inatake siya ng wolf dog mula sa likuran, at napatay ni Jinho ang halimaw habang nahulog sa bonfire ang Dark Elf na nakasakay sa wall dog. Inisip ni Jinho na hindi niya dapat gamitin ang espadang ibinigay sa kanya ni Quan Noe para harapin ang mga mahihinang nilalang na ito. Pinatay ni Jinho ang umaataking mga elves. Napansin niya ang isang elves na umaatake sa kanya ngunit hinayaan niyang saksakin siya nito sa likod. Natuwa si Jinho sa cloak na ibinigay sa kanya ng apo ni Quan Noe, habang pinagpapatay niya ang mga elves sa kanyang bawat pag-atake. Pero sasadyain ni Jinho na hayaan ang isang elves na tumakbo sa kagubatan upang magamit niya ang skills ng Confession of the Dead, at mabasa ang alaala nito nang hindi siya nakikita ng kanyang katim. Ang isa sa mga elves ay sumalakay, at agad siyang pinatay ni Jinho at sinabihan ng isang elves na tumakbo. Matapos makita ang mga alaala ng elves, naintindihan niya na kinain ng mga Dark Elves ang mga sanga ng World Tree at nakakuha ng kapangyarihan kapalit ng kanilang kamalayan. Ngunit hindi naapektuhan ang kamalayan ng kanilang pinuno, at nakita niyang mayroon itong alagad na 1,000 Dark Elves at Dark Elven Knights, na ang bodyguard ng kanilang pinuno. Bumalik si Jinho sa team at nagdahilan na hinabol niya ang isang elves. Tinanong ni Jinho kung kumusta na ang ibang team. Sinabi ni Mary na wala silang komunikasyon at malamang na nasa gitna sila ng labanan o maaaring patay na sila. Sinabi ni Jinho na kailangan nila silang iligtas. Samantala, ang iba pang mga team ay nalulula sa mga pag-atake, habang ang isang player ay humihingi ng tulong at nakikita niya ang pag-atake ng elf upang tapusin siya. Dumating si Jinho at pinatay ang elf at ang wolf dog. Nagpasalamat ang leader ng team kay Jinho, sinabing siya ang tagapagligtas ng Blue Whale Party. Tinanong ni Jinho kung ilan ang nasawi. Sinabi ng leader na nawalan sila ng 5 tao at sinisi ang sarili niya sa nangyari. Hiniling ni Jinho sa Blue Whale Party na tumungo sa hilaga, na nagsasabing maaari silang lumaban ng sama-sama at mabawasan ang kanilang mga casualty. Tinataya ni Jinho na may hindi bababa sa 500 Dark Elves ang natitira, at may pagkakataon silang manalo kung makakaligtas sila ngayong gabi. Sinabihan sila ni Jinho na pumunta sa hilaga at tipunin ang iba, pagkatapos ay pumunta sa silangan pagkatapos ng laban. Nawalan na ng moral ang pinuno pagkatapos ng mga pangyayaring iyon. Sinabi sa kanila ni Jinho na kailangan lang nilang magpatuloy, at lumaban at maghiganti para sa kanilang kasama. Nagpasalamat ang pinuno at nagpasyang sundan ang bagong bituin ng Korea. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang isang manlalaro na last survivor at napapalibutan ng wolf dogs. Tinanggap niya ang kanyang kamatayan ngunit nagulat siya nang makitang pinagpapatay ang umaataking mga wolf dogs.
May nakita siyang lalaki at nagulat siya kung sino iyon. Nagpasalamat ang player at kung hindi dahil kay Jinho ay nalipol na sila. Nakaligtas sila ngayong gabi, at tinatansya ni Jinho na nabura ang kalahati ng puwersa ng mga elves at malamang na hindi na muna sila aatake. Inisip ni Jinho ngayon na dapat sila ang nasa opens iba. Nakita niya ang dalawang manlalaro na nagtatalo tungkol sa kung kailangan nilang i-clear ang gate ng mas mabilis hanggat maaari, at ipadala ang mga kritikal na manlalaro sa isang ospital na may mga high-level healers. Ang isang manlalaro ay nangangatuwiran na hindi patas na isakripisyo ng lahat ang kanilang sarili para sa isang tao, dahil hindi sila handang lumaban. Nakikita ito ni Jinho. Tinanong siya ni Mino kung ano ang iniisip niya. Ipinaliwanag ni Jinho na ang dalawang mga opsyon ay may mga advantage at disadvantage, pero sa palagay niya ang pinakamagandang pagpipilian ay tapusin ang gate sa lalong madaling panahon. At ang rason kung bakit tatapusin ito ng mas mabilis, dahil magiging dehado sila kapag mas tumagal pa.